Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo na't simulan na natin ang misyon ni Vlad sa Sora. Nagsimula ang eksena sa isang maliit na kasino sa bayan, kung saan si Vlad ay abala sa isang mataas na pusta sa laro. Mabilis na umiikot ang roulette wheel, at nang ito ay tuluyang huminto, isang manlalaro ang napasigaw sa pagkadismaya at sinasabing hindi iyon ang kanyang araw. Samantala, nanatiling tahimik si Vlad at nakatutok lamang ang kanyang paningin sa gulong, habang ang kanyang isipan ay unti-unting lumalayo sa paligid. Isang boses sa loob niya ang nagsabi na dapat ay mas maaga silang nagtungo sa lugar na iyon. Para sa kanya, ang mga kasino ay hindi lamang lugar ng sugal kundi isang mainam na pagsasanayan para sa reflexes at dynamic vision. Agad itong sinang-ayunan ni Vlad at ginamit ang kanyang aura, at mas pinaigting ang kanyang konsentrasyon. Doon lamang niya natuklasan na maaari palang gamitin ang mga teknik sa labanan sa ganitong sitwasyon, at para sa kanya ay isang kapana-panabik na karanasan iyon. Habang mas lalo siyang nagpo-focus, tila bumabagal ang takbo ng oras. Ang galaw ng bola ay naging mas malinaw sa kanyang paningin, hanggang sa may isang bagay na hindi pangkaraniwan ang kanyang napansin. Walang ibang nakakita nito, ngunit agad itong nakuha ng kanyang atensyon. Kinumpirma ng boses sa kanyang isipan na ang galaw na iyon ay hindi normal. Dahan-daang sinuri ni Vlad ang dealer at doon niya napagtanto na may daya ang laro. Hindi na ito nakakagulat, dahil karaniwan na ang ganitong panlilinlang sa mga lugar na tulad nito. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, at makita ng dealer ang malamig at kumikislap na asul na mata ni Vlad, agad itong kinabahan. Alam nitong nahuli siya. Bahagyang ngumiti si Vlad, sapagkat ito na ang kanyang pagkakataon dahil kailangan nito ng dahilan para magsimula ng away. Ngunit bago pa siya makakilos, isang lalaking naka-purple na suit ang biglang lumitaw sa kanyang likuran at magalang na nagtanong kung siya ba ay nag-e-enjoy. Bahagyang napalingon si Vlad at hinarap ang lalaki. Sa magkabilang panig nito ay may dalawang malalaking bodyguard, na malinaw na nagpapakita ng kanilang autoridad sa lugar. Sinabi ng lalaki na kung alam lamang nila ang pagdating ni Vlad ay nabigyan sana siya ng nararapat na pagtanggap. Sinabi ni Vlad na naunawaan niya daw ang ipinahihiwatig nito, ngunit tila ba kailangan niya ng pahintulot upang makapasok dito. Habang inaayos ang kanyang salamin, sinabi ng lalaki na hindi naman daw. Ipinaalam ng lalaki na ihahatid nila si Vlad sa itaas kung saan naghihintay ang kanilang pinuno. Hindi ito nagustuhan ni Vlad, sapagkat hindi niya kayang tanggapin ang ideya na aakyat siya upang magpakumbaba sa isang taong naghihintay sa itaas. Kaya bago pa makapagsalita muli ang lalaki, agad niya itong pinutol. Galit namang sinabi ni Vlad, na hindi na daw siya ang dating hamak na tao mula sa eskinita. Naging halata ang kaba ng lalaki, ngunit ang isa sa kanyang mga bodyguard ay nanatiling matatag at binalaan si Vlad na kahit siya ay isang kabalyero, may hangganan pa rin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit iyon ang kanyang pagkakamali. Sa isang iglap, isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang tagiliran at siya ay bumagsak sa sahig. Lumitaw na ito pala ay si Otar, kasama sina Gerta at ang barbarian na si Aga. Lumapit si Gerta at kalmadong ipinaliwanag na si Vlad ay kumikilos lamang ayon sa kanyang opisyal na tungkulin. Kasunod nito, ang nakahod na barbarian ay agad na nagtanong kung maaari na ba nilang patayin ang mga kalaban, na tila sabik sa laban. Dahil dito, tuluyang nasindak ang lalaking naka-purple suit, sapagkat hindi niya inaasahan na may kasamang barbarian si Vlad. Sa puntong iyon, malinaw na sa lahat kung sino ang kanilang kinakaharap. Inutusan ni Vlad ang lalaki na umakyat at dalhin pababa ang kanyang pinuno, at kasabay nito ay idineklara niyang sarado na ang operasyon ng kasino simula sa sandaling iyon. Tumutol ang lalaki at iginiit na iyon ang kanyang kabuhayan, ngunit malamig lamang na inulit ni Vlad ang kanyang utos. Sa kanyang titig pa lamang ay sapat na upang mapatahimik ang lahat. Sa huli, wala nang nagawa ang lalaki kundi sumunod. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Sir Gregory sa Sora upang kumustahin si Vlad. Humanga siya nang marinig na napabagsak na nito ang dalawang malalaking grupo sa eskinita, isang tagumpay na hindi basta-bastang makakamit ordinaryong kabalyero. Magalang siyang binati ni Vlad, at bilang tanda ng pagkilala ay inabot ni Gregory ang isang bote ng hamon, ang ipinagmamalaki ng House Connor. Naalala ito ni Vlad at ibinahagi niyang minsan na niya itong natikman kasama si Lord Joseph, na labis na nagustuhan ito. Napangiti si Gregory at sinabing halos lahat ay naaakit sa alak na iyon. Bagamat nagpasalamat si Vlad,
hindi niya maiwasang magtanong kung may dahilan ang regalo. Sa huli, inamin ni Gregory na maaaring magmukha itong suhol, ngunit mas nanaisin niyang maging tapat. Humingi siya ng tulong kay Vlad upang pabagsakin si Black Bear, ang pinuno ng ilegal na kalakalan sa Eskinita. Kilala ni Vlad ang pangalang iyon at agad niyang naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Ipinaliwanag ni Gregory na si Black Bear ay may madilim na nakaraan at sangkot sa iba't ibang krimen, kabilang ang kidnapping. Nais niya itong mapabagsak. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Vlad na nagtatagpo ang kanilang layunin. Nais niyang magdala ng kaayusan sa Eskinita, habang si Gregory naman ay naghahangad ng mas malawak na impluwensya. Dahil dito, pumayag si Vlad na tumulong. Gayunpaman, nais niyang linawin kung ito ba ay babala lamang o tuluyang pagsupil. Walang pag-aatubiling sumagot si Gregory na ang taong tulad ni Black Bear ay hindi karapat-dapat sa babala. Ngumiti si Vlad sapagkat pareho sila ng paninindigan. Napagkasunduan nilang simulan ng operasyon sa loob ng ilang araw. Bago magpaalam, nagsalita si Gregory kung may kailangan daw ito ay magsabi lamang daw, at ibibigay no Gregory ang kanyang gusto. Sumagot naman si Vlad na kung ganun daw ay hihingi daw ito ng isang bottle na whiskey. May isang tao daw ito na pagbibigyan kaya kung pwede sana daw ay mabigyan siya nito. Kinagabihan, nagtungo si Vlad sa isang madilim na bahagi ng Eskinita upang bisitahin ang matandang panday. May dala siyang alak at pagkain, tulad ng kanyang ipinangako. Ngunit pagdating niya sa lugar, sinalubong siya ng katahimikan. Sarado ang pinto, ngunit kusa itong bumukas matapos niyang kumatok. Sa loob ay wala siyang nadatnan, kaya't agad siyang naghanap hanggang sa matagpuan niya ang matanda na wala ng buhay. Sinabi ni Vlad na nagdala daw siya ng isang masarap na alak at masarap na pagkain. Pero tuloy pa nito, na mukhang huli na daw itong dumating. Tahimik na nagbigay galang si Vlad at ibinahagi ang kanyang mga karanasan, mula sa malamig na hilagang hanggang sa laban niya sa isang puting dragon. Ipinakita rin niya ang sirang espada na ginawa ng matanda, at inilagay ito sa kanyang mga kamay bilang huling pagbabalik. Sinabi ni Vlad na marami pa daw sana siyang sasabihin. Ngunit, ang salitang ito lang daw ang mas importante. Salamat. Dito ay sinabing, ang walang palamuti na espada na pinanganak sa pangarap ng isang matanda, natapos ng mga kamay ng isang bata. Ang talam na minsang nakasabit patungo sa langit. Sa wakas ay bumalik sa yakap ng matanda, at nagniningning na mas maliwanag kaysa sa iba. Sa mga sumunod na araw, ginamit ni Vlad ang kanyang unang sahod upang maipagkalob sa matanda ang isang marangal na libingan. Saad ni Harvan, na pinili daw nito ang isang maayos na lugar, malapit sa monasteryo at sa pinakamahal pa na lugar. Sumagot naman si Vlad na hindi daw siya nang hinayang sa kanyang ginastos. Tuloy pa nito, na gusto niya lang daw makaalis ang matanda sa likod ng Eskinita kahit sa huling buhay nito. Para sa kanya, iyon ang tamang paraan upang maibigay ang respeto sa taong tumulong sa kanya noong wala pa itong kakayahan. Dahil sa hindi nito binigay ang kanyang pangalan, nilagay na lang ni Vlad sa puntod ng matanda ang salitang The Best Blacksmith of Sora. Ang matanda daw ang gumawa ng espadang tumalo sa halimaw ng simbahan, at ang humiwa sa puting dragon ng hilagang kanluran. Ngunit umalis itong walang pangalan. Sinabi ni Harvan na nagtanong-tanong daw siya sa kalapit bahay nito ngunit hindi daw nila alam ang pangalan ng matanda. Sumagot naman si Vlad na ano naman daw ang kahalagahan ng pangalan, basta naalala niya ito ay sapat na. Pagkatapos ng libing, habang sila ay pauwi, napansin nila ang ilang batang nagtatago sa ilalim ng tulay. Sinabi ni Vlad na kung ano daw ang meron sa mga batang iyon. Ganyan daw sila lagi tuwing napaparaan siya sa lugar na ito. Sumagot naman si Harvan na hindi daw ba nito alam kung bakit sila nagkakaganyan. Parang nakalimutan na daw nito ni Vlad ang kanilang nakaraan. Tuloy pa nito, ganyan na ganyan daw ang mga mata nila dati. Dahil daw sa tindi ng lamig, nabanggit niyang marami sa mga batang iyon ang maaaring hindi makaligtas. Malungkot namang sumagot si Vlad na isang kumot lang daw ang kailangan upang makaligtas sila sa lamig. Pinaalala ni Harvan na nag-iisa na lang daw ang kanyang gintong barya para sa buwan na ito, kaya gastusin daw nito ni Vlad ng tama. Saad ni Vlad na wala naman daw siyang paggagastusan sa gintong barya kaya ibibili niya na lang ito ng kumot sa mga bata. Dahil dito, nagpasya si Vlad na gamitin ang natitira niyang pera upang bumili ng mga kumot para sa mga bata. Bagamat maliit lamang ang kanyang magagawa, naniwala siyang sapat iyon upang makapagbigay ng pag-asa.
Iminungkahi ni Harvan na ipagdasal ng mga bata ang matandang panday bilang kapalit ng tulong, habang si Zemina naman ay nag-alok ng tumulong upang mabigyan sila ng pagkain. Sa kabila ng kanilang limitasyon, nakaramdam si Vlad ng kasiyahan. Para sa kanya, ang maliliit na hakbang ay simula ng malaking pagbabago. Lumipat ang eksena sa base ng Black Bear, sumama si Vlad kay Sir Gregory upang harapin si Black Bear. Sa kanilang pagpasok sa teritoryo nito, tumambad sa kanila ang nakapangangilabot na kalagayan ng lugar, puno ng dugo, buto, at nabubulok na laman. Doon nila napagtanto na hindi na sapat ang simpleng pagsasara lamang ng lugar. Sinabi ni Gregory, na plano niya lang sanang ipasara ang lugar na ito ngunit tila nagbago na ang kanyang isip. Kailangan na daw nila ng alternatibong solution. Sumagot naman si Vlad, na wag daw itong mag-alala, dahil ang Black Bear ay magbibigay daw sa kanila ng katwiran upang lipulin sila. Tuloy pa nito, na ito daw ang pamamaraan ng taga-Iskanita. Ngumiti naman si Gregory at sinabing, gusto niya daw ang pamamaraan ni Vlad. Pagdating sa punong tanggapan, ipinahayag ni Vlad ang kanyang pagdating at ang kanyang layunin na arestuhin si Black Bear. Pinakita ni Vlad ang scroll na naglalaman ng mga hindi nais na ginawa ng Black Bear. Ang pagpatay, panloloko, human trafficking at ang krimen ng panlilinlang sa mga karapat-dapat na pinuno ng marangal na lungsod na ito. Tuloy pa nito, naharapin daw ito ni Black Bear ang lahat ng mga akusasyon. Ngunit nanatiling tahimik ang loob ng gusali. Sa huli, naging malinaw na naghahanda ang mga kalaban para sa laban dahil alam nito na kapag nahuli sila ay ang katumbas ng kamatayan. Pinangunahan ni Vlad ang paglusob, sinabi ng barbarian na ano daw ang gagawin nila. Tatakutan lang daw ba, kagaya noong sa una nilang misyon. Sumagot naman si Vlad, na kung ano daw sa tingin nito, ito daw ang mga lalaking nagbenta ng isang buntis na tao at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak, bilang isang materyales para sa black magic. Nagalit ang barbarian sa kanyang narinig at winasak ang pintuan ng gusali. Nabigla naman ang mga tao ni Black Bear at napasabing, bakit may barbarian sa lungsod ng Sora? Ngunit hindi nagpaawat ang barbarian at sinabi nitong, hindi raw ito nararapat na mabuhay. Sinugod ng barbarian ang mga tao ni Black Bear, at winasiwas ang mga kalaban. Tumulong din si Othar sa pakikipaglaban sa mga tao ni Black Bear at ginamit ang kanyang palakol para tugisin ang mga kalaban. Ngunit hindi pa rin sumuko ang mga kalaban at idadaan daw nila sa kanilang bilang. Ngunit biglang umatake si Vlad, at ginamit ang kanyang aura. Nabigla ang mga kalaban sa lakas ng pag-atake ni Vlad. Sinabi ni Vlad, na mula sa sandaling ito, ay kung sino man ang nakatayo sa kanilang mga paa, ay etutomba niya. Kaya kung sa tingin daw nila na hindi nila ito kaya, lumuhad na lang daw sila. At sa tulong ng kanyang mga kasamahan ay mabilis nilang napasuko ang mga tauhan ni Black Bear. Sa kabila ng kanilang bilang, hindi nila kinaya ang lakas at determinasyon ng grupo ni Vlad. Isa-isa silang lumuhad at sumuko. Sinabi ni Gregory, na sila na daw ang bahala dito at umakyat na daw si Vlad sa itaas ng gusali. At dito ay umakyat si Vlad sa itaas na bahagi ng gusali. Pagbukas ng isang saradong silid, nabigla si Vlad sa kanyang nakita. Isang hindi inaasahang tagpo ang kanyang nasaksihan. Isang pari ang nagsasagawa ng ritual habang pinapatungan ng kamay si Black Bear. Tinanong ni Vlad kung sino ito. Sumagot ang pari at sinabing, siya daw ay sugo ng obispo at siya daw ay galing sa kanilang simbahan. Sumagot naman si Vlad, na pumunta daw siya dito sa utos ng kanilang mayor. Tuloy pa nito, na ang taong yan si Black Bear ay isang kriminal. Sumagot naman ang pari, na wala daw sa silid na ito ang may kriminal, dahil napatawad na daw ito ng Panginoon. Ipinakita ng pari ang isang dokumento. Ayon dito, ang lahat ng kasalanan ni Black Bear ay napatawad na sa ngalan ng Diyos, at siya ay may opisyal na dokumento. Ano kayang magyayari kay Black Bear? At bakit nandoon ang pari sa lugar nito? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.